The significance of the suffering Messiah's exaltation for believers. Ang kamahinungdanon ba sa pagbayaw ba nining ato ang Messiah nga nag-agwanta para na kanato nga mga nagatuo nga nani. Magapadayon gyapon ako in the book of Isaiah, pero karon diri ako sa verse 12. O ang pulong sa Dios nagingon, therefore, I will allot him a portion with the great, and he will divide a booty with the strong, because he poured him out himself to death, and was numbered with the transgressors. Yet he himself bore the sin of many, and intercede for the transgressors, mga igsoon. Isaiah 53 verse 12. Usa sa daghang mga rason nganong kita nga mga anak o mga katawhan ngayon sa Dios magahimo sa mga pagpasalamat kaniya because of this reason, because His love o His loving kindness endures forever. Tungod sa gugma ba sa Ginoo, sa iyang gugma nga maluluyon, sa iyang gugmang malulot nga nagalahutay o nagalugtad ba sa wala gyud kahangturan, mga igsoon. O kini nga klase nga gugma gikan kani sa pulo nga Hebrew word nga jihad, og naghulagway kani sa gugma nga dili gyud mo surrender. Gugma nga dili gyud mo give up maski mo atubang pag mga kapakyasan o dili pagkamatinud-anon. A kind of love that never gives up even in the face of failure or unfaithfulness. Mo kini ang klaseng gugma sa Dios nga gihigugma kari kanato. Luyo sa atong mga kapakyasan, luyo sa atong mga kakulangon, luyo sa atong mga dili matinud-anon usahay sa Dios. Ang gugma sa Ginoo, wala gyud mo give up, wala gyud mo surrender, mga igsoon. Mo kini ang klaseng gugma nga ikaw ug ako gihigugma sa Dios. Mga taong makasasala og dili, mga taong wala mituo niya o nituo niya, mao kini ang klaseng gugma nga iyang gihigugma sa tanan, mga igsoon. Ingon pa ni Jesus in John 3:16 to 17. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Og ingon niya, for God did not send His Son into the world to judge the world, but that the world should be saved through Him. And that is the very reason, mga igsoon. Amen ba? Nga tanan gipangga gyud sa Dios. Wala si Jesus namatay sa pipila lamang, namatay si Jesus para gyud sa tanan. O kaning klaseng gugmaha moning the greatest love of all. Nayo sa kakanta nga nagingon nga the greatest love of all is when you learn to love yourself. Above sa tanan, o ingon sa mong kantaha, that is the greatest love of all. But that is not the greatest love of all. Tungod kay ang pinakadako nga gugma mo ning giingon ni Jesus in John 15:13. Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friend. Nga ang pinakadako nga gugma kanang mamatay ka para sa imuhang gihigugma. Pangutana daw na imong tapad ug na siya, willing ba ka mamatay para nako? Uy, pangutana ba? Willing ba kang mamatay para nako? And that is the kind of love nga gi-display o gi-demonstrate ni Jesus. Tungod kay ikaw ako, we are loved sa pinakadako nga klase nga gugma. O gingon ni Jesus in 1 John 4:10, mao kini ang definition o iyahang kanang description sa gugma. Ingon niya, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Mao kini ang gugma, ipadala niya ang iyang anak nga mo si Jesus aron mahimong halad sakripisyo para sa atong mga kasalanan, mga igsoon. Ikaw ug ako gihigugma ta sa klaseng gugmaha that none of us deserve. Amen. Ikaw ug ako gihigugma ta sa klaseng gugma nga wa gyud ni usa nato nga takos. Wa gyud ni usa nato nga ngayan. Wa gyud ni usa nato, mga igsoon,
nga worthy sa maong gugma. Yet God love us sa maong klase nga gugma, mga igsoon. Ang Bible nagsugilon nga rin kanato that Jesus willingly submit ngadto sa kabubuton sa iyang amahan ngadto sa kamatayon. Mao na nga ang amahan iyang gi-exalt, iyang gibayaw o gipasidunggan ang anak nga mao si Jesus. Og ang exaltation sa Messiah tungod aning maong musunod nga mga reason. Kaya kung imong basahon ang Psalms, ang Isaiah 53, ang Messiah was sent as a suffering Messiah, nag-agwanta o nag-antos siya, and in verse 12, mao kanang exaltation, pasidungog ngadto sa Messiah, mga igsoon. O gi-summarize sa verse 12 ang reason nganong gi-exalt ang mao nga Messiah. Una, tungod kay iyang gi-poured out ang iyang kaugalingon ngadto sa kamatayon. He gave up his life. Nagmatinumanon siya sa mahan maski ngadto sa kamatayon. Ikadua, tungod kay he was numbered with the transgressors. Giuban siya sa mga makasasala. And then, iyang ipasan ang mga sala nato mga igsoon o hangtod karon ingon ang Bible, naga-intercede siya para sa mga transgressors, para sa kanatong tanan. Kayang word ng transgressors, mo nitong mga taong nakalapas sa balaod o kasuguan nga iya sa Dios. O ang exaltation sa ni Jesus, nga mao gyud ang Messiah sent by God and was God, nga Dios and is God, nga Dios manusa, nagdala ka na og profound nga significance among nato nga mga magtutuo og morning mga following nga significance sa Messiah's exaltation para nato nga mga believers, mga igsoon. Una, it granted believers a certain inheritance in verse 12. Ang passes nga nag-ingon, I will allot him a portion with the great. Kanang word diha nga allot, gikan kana sa verb nga, Hebrew verb nga chalak, nga ang iyang kahulugan, it means to divide or share. And it's translated sa Septuagint. Ang Septuagint, mao kining translation sa Hebrew Bible ngadto sa Greek. So ang Old Testament gitranslate ngadto sa koinonia o ang common nga Greek nga language during their days, mga igsoon. O kining word nga chalak translated ngadto sa verb nga Hebrew, verb nga Greek nga kleronomeo, nga iyang kahulugan, it means to be an ear. Kana bitawng taga-pagmana. Amen. Taga-pagmana. O kining ear o kining taga-pagmana will have a portion with the great. Nga nada kung na siya ibahin, uban aning mga bantugan o aning mga great sumala sa maong passage. O ang word nga great, gikan kani sa Hebrew word nga rab, ngang Hebrew word nga rab, ngang iyang kahulugan, it means many or great, daghan or bantugan. The same word nga gigamit sa verse 11 nga nag-ingon, by this knowledge the righteous one, my servant, will justify the many, and he will bear their iniquities. The same word gigamit sa verse 12 na nag-ingon, yet he himself bore the sins of many. Nga siya mismo nagpasan sa sala sa mga kadaghanan. In short, kining great, it refers ngadto sa many, in verse 11 and 12, which the Messiah justifies and bore their sins. Kaning great, kaning many, mo kinitong mga taong gimatarong, mo nitong mga taong gipasan sa Messiah ang ilang mga kasalanan. Og naghulagway kani, it speaks ngadto sa mga taong luwas by grace. Amen. Mo kinitong mga taong nangaluwas by the grace of God through faith. Diha sa redemptive works nga iyagyod ni Kristo, mga igsoon. Diha kang Kristo, I want you to understand me. Wala lang tanya giluwas. We are also co-heirs with Christ. Mga tagapagmana punta uban ni Kristo, mga igsoon. Mana nga si Apostle Paul nagingon in Ephesians 1:11,
nga ikaw ako, we have also obtained an inheritance. Pinaagi kang Kristo Jesus. Amen. And that is a heavenly blessing nga gi-bless ka nato sa Ginoo through His Son, nga pinaagi kang Jesus, nakabaton kita o panunod or pamana mga igsoon, o gikan kini sa Grigong pinulungan nga klera, nga ihang kalugan, it means imuhang bahin, it means a lot or inheritance mga igsoon. Ingon nga mga magtutuo, we receive our allotted position by right of sonship. Ikaw ako, nakaangkon kita nining maong panunod nun, tungod kay mga anak man kita sa Ginoo. Pinaagi kang Jesus nga atong manunubos mga igsoon. Pipila diri ninyo nakaabot sa salida nga Mara Clara. Ikaw kang kaabot pa ka no? Mara Clara. Kung nakaabot ka, tiguwang na yun. Ako kaabot na pa, tiguwang na yun. Kinsay nakaabot ani nga teleserye Mara Clara. Nga usahay gahuna-huna taba nga ako untang kinabuhi mura po untang sama kang Mara Clara o kang Mara. Kaysa ilaha, si Mara mo tinuod nga dato, di ba? And during sa pag-anak, gi-switch back, gibaylo sila. So in church, si Mara, nato sa pobre nga panimalay, si Clara, tuwa dito sa dato nga panimalay. Hangtod nga nautingkay ang tinuod, si Mara manday ang tagapagmana sa pating sa mansyon sa iyahang don nga amahan. O kusay maghuna-huna ta, unta ang akong kinabuhi, sama pod kang Mara nga naay mapanunod nga dagko unta nga kaptangan. Kanato nga mga Kristohanon, I want you to understand me. Nga sa atong pagpangalagad kang Kristo, by right of sonship, nakabaton kita og inheritance mga igsoon. Ingon ang Bible in John 1:12. But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Kinsay naghatag ana nga katungod, mao si Jesus mga igsoon. Even to those who believe in His name. Kaya wa mong katungod ang illegitimate nga anak nga maghangyo mugukod sa mana sa iyahang dili tinuod nga ginikanan. Ang maka-acquire lamang sa pamana kato lamang yung legitimate. Mao na ingon si Pablo, through adoption, nahimo kitang legal nga mga anak sa Dios through faith in His Son Jesus Christ mga igsoon. In Romans 8:15-17 nagingon ang bago. For you have not received a spirit of slavery, leading to fear again, but you have received a spirit of adoption, a son by which we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness within our spirit that we are children of God. Amen. Ang pamatuod nga kita, anak sa Dios, muang Espiritu sa Dios nga naangari ka nato. Lingiya daw na imong tapad og tanawag anak bagyod na sa Ginoo. Basin og igagaw na nimo dili igsuon. Kitang tanan mga anak gayud kita sa Dios kung kita na nagtuo diha kang Kristo Jesus. And if children, then heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ. Mao kana kita mga taga-sunod, taga-pagmana uban kang Kristo mga igsoon. If indeed we suffer with Him, in order that we may also be glorified with Him. O kining klaseng pamanhunon, o kining klaseng mana, nga ato ang masunod mga igsoon, dili kini sama sa mga butang aning kalibutan. Tungod kaingan pa ni Pedro in 1 Peter 1:3-4, mao kini ang nature, mao kini ang kinaiyahan sa inheritance nato nga naa diha kang Christ. Ingon ng Bible, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. On the reason to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled,
and will not fade away, reserved in heaven for you. Amen. Mo niyang klaseng inheritance nga nagpaabot nato. O ingon ang Bible, giluwas kita sa Ginoo aron sa maupod nga katuyuan, makaangkon kita og mana para mas dali natong masabtan. Makaangkon kita og butanga mapanunod og kaning butanga nga atong mapanunod, butang nga dili madunot, butang nga dili hugaw, butang nga dili mokupas, og butang nga naa sa langit mga igsoon. Ato ning himay-himayon. Ingon ni Pedro una, kini nga ang nature ani nga inheritance is imperishable. Anything that pertains ani nga kalibutan, the countless stars and galaxies, ang tanan nga mga planeta o anything nga naa ana nga mga planet are subject to entropy. Ang entropy, it means degradation. It means nga ang tanan nga naa ani nga universo ilalom sa pagka-ut-ut mga igsoon. Ilalom sa frustration and decay. Ilalom sa kakawangan mga igsoon. Ang tanan natong mga butanga ginaposes aning kinabuhian, kining atong mga sinina, kining atong panakyanan, kining atong balay, ingon man, maski kining atong kaugalingong lawas are subject to entropy mga igsoon. Amen. Walay butang aning kalibutan nga dili ulipon sa pagkamadunuton. Imong sakyanan karon, gwapo pa na, pero pila ka tuig gikan karon kagang-kagang na. Imong balay siguro gwapo pa karon, pero mga 100 o 200 ka tuig, abot lang barog pa bakaha na. Because all are subject sa entropy, mga igsoon. Apan kining atong inheritance kang Christ is not, tungod kang iyang nature is imperishable. Amen. Mao kana ang inheritance nato. Diri sa kalibutan, kung makamana ka og yuta, subject man gihapon na siya sa entropy. Makamana kag balay, subject gyapon na siya sa entropy. Makamana ka siguro og usa ka baol nga kanang baol nga gold, etc. I believe subject gyapon na siya sa entropy mga igsoon. Only the inheritance nga nadia kang Kristo dili subject sa entropy tungod kay iyang nature is imperishable mga igsoon. Ikaduha, ingon si Pedro, ang nature sa ato ang inheritance is undefiled. Understand me. Anything that was affected sa sala is defiled. Tanang butang ug matang nga naapektuhan sa sala, nahugawan o hugaw gayud kana mga igsoon. Thus, it's subject to degradation. Muna nga, nagakailalom sila sa kakawangan. Apan, ang atong inheritance nga nadia kang Christ is not affected by sin. Amen. Wa na mapiktuhan sa sala. Thus, making it undefiled. Kanang imong kwarta, bisan pag-unsa na siya kadaghan, ilalom yun na siya sa degradation, and the reason nga kanang kwarta is affected by sin. Tanang butang ug matang aning kinabuhia, igsuon aning kalibutana are influenced by sin. Mao na nga di gyud nimo maihikaw ang kamatuoran nga apektado gyud ta sa kakawangan ug kakulian. Ikatulo, ang nature sa mao nga kaning inheritance nato is unfading. Dili gyud nagakahupas, dili gyud nagalupad. Anything that are subject sa oras fades. Di ba tinuod? Anything nga ilalom sa time fades. Ang atuang eternity with Christ is measured dili sa atuang earthly nga time. For eternity, it means timeless. Tanawa ra nga atong pamuyo. Ikaw gako, ilalom ta sa oras, influence ta sa time. Tanaw gali imong nawong, di ba? Nagahinahinay nag-fade, di ba? Ang imong beauty, gahinahinay fade. Ang imong strength, gahinahinay og fade.
Halos tanan aning kinabuhia are fading, mga igsoon. Tungod kay nga naman, we are bound by time. Ang atong eternity uban diha kang Kristo, dili naman siya bound sa time because I believe it is timeless, making our inheritance in Christ unfading. Amen. Ang atong mapanunod kang Kristo, dili ulipon sa kakawangan, dili ulipon sa kawaladon, dili ulipon sa kahugawan, o dili ulipon, mga igsoon, sa kaning pagkakupas o pagkalunga. Makapalit ka gwapong sakyanan karon, pila ka tuig, mo desire na po ka gwapong bago, kay nalamon po'y bagong model. Makapalit ka bagong cellphone karon, sunod buwan na po'y bagong cellphone, imuhang cellphone, murag nikaraan na po. Because everything in this world is fading, mga igsoon. Ikaw pat, ang klaseng inheritance nga nata, reserved in heaven for you. Ang atong inheritance in Christ are guarded in heaven. Mura bitaw og bangko sentral nga nay nakadeposito nga gold nga gi-protectionan gid og paayo, ginaay grabe nga security, nay daghan nga camera, nay daghan nga secure gid para nga wa gyud makakawat, mga igsoon. Mao man po ang atong inheritance diha kang Christ, guarded by Christ Himself. Nagapaabot siya og iyahan ng personally nga i-hand nga ni kanato. Amen. Siyang personal nga magahatag anak nga mao nga panulundon o mao nga reward, mao nga mana, mao nga inheritance kanimo og kanako, mga igsoon. Amen. Mao na nga kung wa kay manang masunod aning kalibutana, kung maninuot gyud tag pangalagad sa Ginoo, naa gyud tay mapaabot nga mana for the rest of eternity. Amen. Jesus not only provided our salvation, He also made all believers children of God, co-heirs with Christ to an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, and reserved in heaven. Amen. Pakpakan na to si Jesus niya na isa. Ikalawa, it causes the believers decisive victory. If you say decisive, it means wa pagali-away, kabalo na kag kinsay mo daw. It means certain, sigurado, nga wa pay bugno, kabalo na ka, mura bitaw og giluto ng daan, kinsay mo daog ba. Ang prophecy nagingon that the Messiah will divide the booty with the strong. O ang word nga booty is from Hebrew word nga shalal. It means to plunder. During the raid or after the battle, kana bitang imong pangwaon ba? Ang usa pwede nimong makuha sa dihang ikaw ang nagdaog sa usa ka gera o usa ka gubat, mga igsoon. Ang Messiah gipakisama sa usa ka conquering king who conquer a nation and plunder it. O sa dihang yung i-plunder, iya na yung gibahin-bahin ang mga spoil sa war ngadto sa mga strong. O kinsa man dining mga strong, they are those whom the Messiah justified. Mo nitong mga taong gimatarong sa Messiah. Mo nitong mga taong gipas-an niya ang ilang mga kapakyasan. They are those who believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God, and whose name are written in the book of life. Amen. So in short, ingon pa ang Bible nga si Jesus iyahang bahin-bahinon kining mga butanga ngadto sa mga luwas, ngadto sa mga saved, ngadto sa mga believers, mga igsoon. Ingon si Apostle John in 1 John 2:13-14. I am writing to you, Father, because you have known Him who has been from the beginning. Kinsa maning from the beginning, this is Jesus. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I have written to you, children, because you know the Father. I have written to you, Father, because you know Him who has been from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome
the evil one. In 1 John 5:4, ngadto sa 5, ingon si John, for whatever is born of God overcomes the world. Kining mga born again, mga overcomers gayud kini. Amen. Mga madaugon, kining mga naipakatao diha sa Dios. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Amen. Mo niyang kadaugan nga nakahimong nakabuntog sa kalibutan ang atong pagtuo. And who is he the one who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Kinsa daw tong nagmadaugon o nakadaog batok sa kalibutan, siya nga nagatuo nga si Jesus mao ang anak sa buhing Dios. Amen. As long as you believe Jesus as a Son of God, then you are overcomers, mga igsoon. Madaugon ka. Amen. Bisan pagunsay ginaagihan sa tao sa kinabuhi, kung naka-triumph man siya niya na without believing Jesus as the Son of God, I believe nga kanang nga tao, why kadaugan, sama sa kadaugan, nga nabatunan niya itong taong nagtuo, nga si Jesus, mao gyud ay ang anak sa buhing Dios, mga igsoon. The faith that enables believers to overcome the world and the evil one is the belief that Jesus is the Son of God. Mao kini ang pagtuo nga nakahimo natong atong nadahog ang yawa. Mao kini ang pagtuo nga nakahimong nakabuntog sa buhat sa kaaway. O mo kining pagtuha nga nakahimo nga nagmadaugon ta batok sa kalibutan. O unsa nang pagtuha nga si Jesus mao ang anak sa buhing Dios. Amen. Without this essential substance of faith, no one can be an overcomer. What grants us victory is our belief that Jesus is the Son of God. Apart from it, true victory is impossible. Only this faith enables us to conquer death. Kay mo lamang kini ang pagtuha nga nakahimo nato ngatong nabuntog ang kamatayon, pinagi sa saad sa pagkabanhaw nga si Kristo ang unang bunga, mga igsoon. Amen. I want you to understand me, brethren. Usahay maguna-una taba nga kaning yawa particular kay sa morality sa tao. No, he is not. Satan doesn't care kung ang tao moral or immoral. Satan doesn't care kung ang tao buutan or badlungon. Satan doesn't care kung ang tao religious or irreligious. Satan doesn't care kung ang tao nagatuog ang Diyos o wa siya nagatuog Diyos. Because it doesn't matter. Tungod kay dili ang atong pagkamatarong mo'y naghimo natong sakto at tubangan sa Diyos. Dili ang atong pagkarelihiyoso mo'y naghimong sakto nato at tubangan sa Diyos. That's why Satan doesn't care. What he cares is this, sa dihang ang tao nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo ang anak sa buhing Diyos. Amen. Because that is the faith that overcomes the evil one. That is the faith that overcomes the world. Amen. Kita raman usahay particular kay sa morality. Yes, dili man na sayop, okay man na siya, pero dili ang atong pagkamatarong mo'y naghimo na tong sakto at tubangan sa Ginoo. Kundili ang pagkamatarong nga yan na Jesus nga atong gituhan o iyang gi-impute nga rin kanimo o kanako, mga igsoon. Amen. Amen. Muna nga mubalik yun ta
sa foundation sa ato ang pagtuo nga mao gud ang person ni Jesus Christ, mga igsoon. Hallelujah. Ang significance sa mga pag-antos sa Misaya nga naghatod kaniya nga gi-exalt siya para kanato nga mga magtutumo kini nga ikaw ako are granted sa usa ka sigurado nga inheritance og nahimo kitang mga tagapanunod uban ni Kristo pinaagi sa katungod through right of sonship and given ta sa decisive nga victory over the evil one and the word through faith sa mao nga kamatuoran that Jesus Christ is the Son of the living God. Amen. Pinaagi sa mga pag-antos ni Jesus, wa lang niya ipasaylo ang atong mga sala. Pinaagi sa mga pag-antos ni Jesus, wa lang niya gihinluan ang atong mga kasalanan. Gihimo pagyud ta niyang mga anak sa Dios nga way niyo sa nato deserving mga igsoon. Sa dihang gihimo tang mga anak sa Dios nakabaton tarog katungod nga makapanunod uban kang Kristo Jesus. Ug unsa nga klase nga butang ang atong mapanunod? Usa ka butang nga wa gyud pagkadunot. Usa ka butang nga dili mo mukupas ug mulubad. Og usa ka butang nga dili nahugawan sa sala, og tuwa sa langit nagpaabot nimo og nako mga igsoon. Tungod sa butang nga gibuhat ni Jesus, tungod sa iyang mga pagsakripisyo ug sa iyang gi-exalt siya sa amahan, naghatag pud kini kanatog siguradong kadaugan. Amen. Ang atong kadaugan mao man gyud si Jesus mga igsoon ug wala nagyoy lain pa. Nahimo tang nagmadaugon aning kinabuhiya dili man na tungod sa mga diskarte nato sa kinabuhi. It is because of Jesus who conquers death para nato. It is because of Jesus nga nagsakripisyo, nagagwanta, nagsuffer for the glory of the Father, para sa atong kaayuhan o para sa atoang kaluwasan mga igsoon. Amen. Amen. Mao lang akong imong lantaw ng hulagway sa kaluwasan. Makapasalamat o makapasalamat o makapasalamat gyud ka sa Ginoo. Amen. Through Christ, nakabatuntag siguradong kadaugan. Through Christ, nakabaton tao inheritance nga wa gyud usa nato deserving mga igsoon. Amen. It is because of Jesus Christ. Amen. Manindog ta